Chapter 17. Let's go, anas niya nang makalapit na siya kay Tyrone. Tumanggo naman si Tyrone nang hindi tinitingnan si Zarina saka siya tumayo ay nauna nang lumabas. Napasimangot naman si Zarina, hindi ba nagustuhan ni Tyrone ang ayos ay suot niya? Tiningnan ni Zarina ang sarili niya. Hindi ba ako maganda sa suot na to? Aniya dahil dined mo lang siya ni Tyrone. Tahimik na lang siyang lumabas saka sumakay ng sasakyan. Tiningnan niya si Tyrone na seryoso lang na nakatingin sa harap. Galit pa rin ba ito hanggang ngayon? Hindi man lang siya pinagbuksan ng pintuan. Bakit ba masyado siyang nag-e-expect? Required ba na purihin siya ni Tyrone? Dapat ba princess treatment? Tila batang napanguso si Zarina sa kanya itinuon ang paningin niya sa harap ng paanderen na ni Tyrone ang sasakyan. Tahimik silang dalawa habang nasa biyahe. Akala niya ay okay na sila ni Tyrone dahil nagkausap naman na sila kanina pero bakit parang binabaliwala siya nito ngayon? Bakit ba ako nagpapaganda para sa kanya? Ani ni Zarina sa isip niya. Dapat nagayos siya para sa party na dadaluhan niya pero ang gusto niyang makapansin sa kagandahan niya ngayon kundi si Tyrone. Napabuntong hininga na lang siya kaya nilingon siya ni Tyrone. May problema ba? Tanong nito sa kanya. Umismid lang naman si Zarina. Magtatanong ka kung anong problema pagkatapos mong dedmayan ang kagandahan ko. Wika na naman niya sa isip niya. Zarina, tawag ni Tyrone nang hindi siya sagutin ni Zarina. Wala naman, meron ba dapat? Nakagat na lang ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi dahil naging masungit ang pagsagot niya. Bakit ba siya naiinis? Napakaliit na bagay pero pinapalaki niya. Inihinto ni Tyrone ang sasakyan sa gilid kaya nilingon siya ni Zarina. Bakit ka huminto? Tanong niya lalo na at wala pa naman sila sa venue. May nagawa ba ako? Bakit ang sanggit mo? I am just asking if you have a problem dahil sa lalim ng buntong hininga mo, para bang buhat mo ang mundo. Wala nga akong problema. Nakalimutan ko lang huminga kaya malalim yung paghinga ko kanina. Pagdadahilan niya, napapailing na lang si Tyrone, hindi niya talaga mabasa minsan ang ugali ni Zarina. Muli niyang pinaandar ang sasakyan at tinungo na ang daan papuntang Fuentes Mansion. Nakasimangot si Zarina buong biyahe, hindi niya alam kung anong ikinakasama ng loob niya. Masyadong mababaw ng dahil lang sa hindi siya pertensan ni Tyrone kanina at pinagbuksan ang pintuan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na silang dalawa sa mansion. Maaga pa pero marami ng mga bisita. Nang mapansin ni Tyrone na maraming nakatitig na lalaki kay Zarina ay hinapit niya ito sa bewang at mas lalong idinikit ang katawan nito sa katawan niya. Napatingala si Zarina sa kanya pero nanatiling seryoso ang mukha ni Tyrone na nakatingin sa harap. Bakit para silang mga teenager na nag-aaway? Naupo na silang dalawa nang makahanap sila ng lamesa na wala pang ibang tao. Inilibot ni Zarina ang paningin niya para hanapin ang pamilya niya pero sa dami ng tao, paano niya mahahanap ang mga ito? Mamaya pa magsisimula ang program pero maagang pumunta ang mga bisita ni Chairman Fuentes. Talagang iginagalang siya ng maraming mga business owners. Busy ang lahat sa pakikipag-usap sa mga kapwa nila business owners. Tahimik lang naman si Zarina habang nakamasid sa paligid niya. Hindi niya makita ang kanyang ama, baka na-late lang ang mga ito. Samantala naman ay kunot noong nilingon ni Owen ang lumangkis sa kanya. Napapabuntong hininga na lang siya nang makita niya si Natalie na matamis na nakangiti sa kanya. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang binagsakan ng langit at lupa. Are you okay? Tanong Natalie. Nilingon naman ni Owen si Zarina na kasama ngayon si Tyrone. Ano bang pakialam mo? Wala ka bang ibang pwedeng makausap para lubayan mo ako? Masungit niyang sagot. Napanguso naman si Natalie dahil sa pagiging masungit ni Owen, daig pa ang babaeng may dalaw. Sino pa ba ang gusto mong makasama at makausap ko? Gusto mo bang makipag-usap ako sa mga binata na nandyan lang sa paligid? Bakit hindi mo gawin para naman matahimik kahit ngayong gabi lang ang buhay ko? Inis na inalis ni Natalie ang pagkakalingkis niya kay Owen. Masyado nang harsh ang mga sinasabi nito sa kanya. Sila dapat ang magkakampi dahil hindi magtatagal ay ikakasal na silang dalawa pero palagi siyang pinagtatabuyan ni Owen. Hindi man lang ba nakikita ni Owen ang kagandahan niya? Alam mo nakakasakit na yung mga sinasabi mo. Kung ituring mo ako parang hindi mo ako fiancé, paano tayo magkakasundo kung hindi natin susubukan na maayos ang relasyon natin? Naiinis na saad ni Natalie.
Nagpaganda pa naman siya ngayong gabi para mapansin siya ni Owen pero nasa iba ang paningin nito. Hirap na hirap pa siyang mamili ng maisusuot niya tapos dededmahin lang siya nito. Napapabuntong hininga na lang si Owen sa mga kartihan ni Natalie. Hanggang kailan niya ba matitiis ang kartihan nito? Para hindi na hamaba ang usapan nila ay hindi na lang siya sumagot. Hinayaan niya na lang ito na manatili sa tabi niya. Nang makita niyang tumayo si Zarina ay napalingon siya rito. Napalunok siya nang makita niya ang kabuuan ni Zarina. Nangingibabaw ang mala-porselana nitong kutis. Kitang-kita niya ang magandang hita ni Zarina na para bang gusto niyang takpan dahil sa dami ng mga lalaking nakatingin sa kanya. Na kay Zarina na naman ang atensyon mo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nahuhumaling kayong magpinsan sa kanya. Ano bang nakikita niyo sa babaeng yan, ha? Hindi maitago ni Natalie ang nararamdaman niyang selos. Kasama at katabi niya si Owen pero ang mga mata naman nito nakatuon kay Zarina. Napatingin lang ako sa kanya, ano bang masama doon? Sagot ni Owen. Napapairap naman si Natalie dahil alam niyang titig na titig si Owen sa kapatid niya. She's already married, I know and you don't need to remind me. Pagpuputol ni Owen sa sasabihin ni Natalie. Tinalikuran na ni Owen si Natalie dahil baka kung saan pa mapunta ang pagtatalo nilang dalawa. Inis na napapadyak si Natalie sa kanya tiningnan si Zarina na may kausap habang nakahawak sa bewang niya si Tyrone. Agaw atensyon ka talaga, gusto mo na sa iyo palagi ang atensyon ng lahat. Yuzel ni Natalie habang matatalim ang tingin niya kay Zarina. Mariin na ipinikit ni Natalie ang mga mata niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga para pakalmayin ang sarili niya. Hindi siya pwedeng gumawa ng gulo rito lalo na at birthday party ito ni Chairman Fuentes baka sa kulungan pa ang uwi niya. Humiwalay naman muna si Zarina kay Tyrone dahil kailangan niyang gumamit ng CR. Pumasok siya sa loob ng mansion at nagtanong sa mga katulong kung saan siya pwedeng makiihi. Itinuro naman kaagad sa kanya ang CR nang matapos siya ay lumabas na siya sa kanya inilibot ang paningin niya sa malawak na sala ng mansion. Napapaisip siya kung mag-isa lang bang nakatira ni Chairman sa ganito kalaking bahay. Naliligaw ka ba? Tanong ni Owen. Tiningnan naman siya ni Zarina saka siya umiling. Hindi naman, kinailangan ko lang gumamit ng CR, sagot niya na ikinatango ni Owen. Kumusta na ang pakiramdam mo? I'm fine, thank you for coming me lately. Hindi na ako nakapagpasalamat sa iyo bago umalis dahil pakiramdam ko lumilipad pa ang isip ko. No. It's fine. I'm glad that you're okay now. Mabuti at nagawa mo pang dumalo rito. If you need help, don't hesitate to ask or call me. Tipid na lang nang umiti si Zarina. Mabait naman si Owen pero kailangan niyang umiwas dito para iwas gulo na rin sa pagitan nila ni Tyrone. Thank you, Owen, but I hope this is the last time na mag-uusap tayong dalawa lalo na kung hindi naman tungkol sa business. Fiancé ka ni Natalie, I'm Tyrone's wife at para iwas gulo, I need to avoid you. Hindi mo kilala kung paano magalit si Natalie baka isipin niyang inaagaw pa kita sa kanya. Ayaw ko ring masira ang tiwala sa akin ni Tyrone at isipin niya na baka tinutuhog ko kayong dalawa. Anya, natawa naman si Owen. Inuutusan kanya na layuan ako. Is he jealous? Nagseselos man siya o hindi pero yon ang dapat nating gawin. Ang pangit namang tingnan kung masyado tayong malapit sa isa't isa gayong magiging asawa ka ni Natalie, na kapatid ko. Anyway, I just want to thank you. Excuse me, pagpapalim niya sa kanya iniwan si Owen. Napapailing at natatawa na lang si Owen. He knows that Tyrone is jealous kapag nakikita nitong magkasama sila ni Zarina. Anong sinabi mo sa kanya? Are you trying to ruin my wedding? Inis na saad ni Natalie nang magkasalubong sila ni Zarina. Nakita niyang magkausap si Owen at Zarina at kitang-kita niya rin ang totoong tawa ni Owen habang kausap si Zarina. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, go ahead. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Walang ganang sagot ni Zarina at akma na sanang aalis nang hawakan siya ni Natalie sa braso. If you think you can ruin me, nagkakamali ka. Hilaw namang natawa si Zarina. Kung ganun bakit parang I'm a threat for you? Wala pa akong ginagawa Natalie pero ipinapakita mo na kaagad ang takot mo sa kaya kong gawin. Hilaw namang tumawa si Natalie. Sinong nagsabing natatakot ako sa'yo? Hindi mo mapipigilan ang kasal namin ni Owen at kung hindi naman mapapasa akin si Owen,
sa tingin mo hahayaan kitang magkaroon ng happy marriage? Nagkibit-balikat lang naman si Zarina sa kanya, inalis ang pagkakahawak ni Natalie sa braso niya at iniwan na ito. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Natalie sa inis. Lumipas pa ang ilang minuto, natahimik na ang lahat ng mga bisita nang magsimula na ang program. Lahat sila ay nakatingin kay Chairman Fuentes na nasa mini stage at nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo sa birthday party niya. Naupo na si Zarina sa upuan na katabi ni Tyrone. "What take you so long?" Tanong ni Tyrone sa kanya. Kanina pa niya gustong sundan si Zarina. "Natalie blocked my way," tipid niyang sagot. "What did she say?" "Just warning me about her fiancé," diretso niyang sagot. Hindi naman na nagtanong pa si Tyrone. Itinuon na nila ang atensyon nila sa harap. Habang busy sa pagsasalita ang MC ay biglang may nagplay sa big screen. Lahat ng mga bisita ay napatingin doon. Napakunot ng noo si Zarina nang makita niya si Tyrone na may kakama na iba. Napapatingin na rin sa kanila ang mga bisita nila. Napalunok si Tyrone, napatayo na siya sa kinauupuan niya. Paanong nangyaring may video siya lalo na at 5 years ago pa yun? Nilingan ni Tyrone si Zarina pero gulat itong nakatingin sa big screen. Tutok na tutok ang atensyon ni Zarina sa video. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil parabang pamilyar siya at kilala niya ang babaeng nasa video. "Stop it!" sigaw ni Tyrone. Tahimik lang naman ang lahat ng bisita nila. Nakatingin na rin si Natalie sa video at napangisi. Natutuwa siyang makita ang video ni Tyrone. Hinanap ng mga mata niya si Zarina at kitang-kita niya ang gulat sa mga mata ng kapatid niya. "Mukhang umaayon sa akin ang panahon. Hindi man lang ako nagpagod para masira ang relasyon yung dalawa. Kung sino man ang naglabas ng video na yan, salamat sa kanya." Mahinang saad ni Natalie. Pinanood pa ni Zarina ang video at habang tumatagal ay napapalunok na lang siya. Hindi siya pwedeng magkamali dahil siya ang babaeng nasa video kahit na hindi pa niya malinaw na nakikita ang mukha niya. Naikuyom naman ni Tyrone ang kamao niya sa kanya, tiningnan ang pinsan niyang nakangisi habang pinapanood din ang video. "Chairman!" Nag-aalala nilang sigaw nang mawala ng balanse ang chairman. "Who did that? Stop sharing the video!" Sigaw ni Melanie pero walang nakikinig sa kanya dahil lahat sila ay tutok pa rin ang atensyon sa video at sa bawat ungol na naririnig nila. Tumayo na si Zarina, kahit na 5 taon na ang nakalipas simula nang may mangyari sa kanila ng isang estranghero, hindi niya makakalimutan yun. Imposible ring hindi niya makilala ang sarili niya kahit na hindi masyadong malinaw ang mukha niya. Tumayo na si Zarina. "Zarina, where are you going?" Tanong ni Tyrone pero hindi siya pinansin ni Zarina. Mabilis na nagtungo sa technical team si Zarina at pilit na pinapahinto ang video bago pa makita ang mukha niya. "Stop it. Please, stop it." Pakiusap niya. Hinahanap niya ang USB o cellphone na posibleng nandun ang video. Nanginginig ang kamay niya habang isa-isa na inaalis ang mga wire. Nang makita ni Tyrone si Zarina na aligagarin na ihinto ang video ay nagtaka siya. "What are you doing?" tanong ni Tyrone. "Please stop the video. Hindi ko na alam kung anong ihaharap ko sa'yo at sa pamilya mo dahil lang sa mga nakaraan ko." Umiiyak na wika ni Zarina habang pilit na hinahanap ang USB. Naguguluhan man si Tyrone ay hinayla niya palabas ng backstage si Zarina. Pinanood ni Tyrone ang sarili niyang video at nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Zarina ay naiintindihan niya na ngayon. Naguguluhan man siya sa mga nangyayari pero masaya ang puso niya kung totoong si Zarina ang kasama niya sa video. 5 taon na ang nakalipas pero hindi niya akalain na si Zarina ang nakasama niya noong gabing yun. "Leave now, Tyrone. Umalis na kayong dalawa," wika ni Melanie sa anak niya pero umiling si Tyrone. Buong tapang niyang hinarap ang mga guests nila kasama si Zarina na nakayuko na ngayon. Pinaupo na rin nila si chairman at mabilis na tinawag ang personal doctor nito. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Owen nang makita niya si Tyrone at Zarina na nasa stage. "Did you enjoy watching our video?" tanong niya sa mga guest. Nagbulungan naman ang mga guest dahil ang akala nila ay nakikipag sa ibang babae si Tyrone. Napakunot naman ng noo si Owen dahil sa sinasabi ni Tyrone. Hindi ba at nakuha ang video na yan 5 years ago? Mahinang usual ni Owen pero nginisyon lang siya ni Tyrone kahit na hindi naman narinig ni Tyrone ang sinabi niya. "Ikaw ba ang may gawa nito?"
Bilang niya kay Owen na salubong lang ang kilay dahil sa pagtataka. Naguguluhan na rin si Natalie sa mga nangyayari. Tiningnan ni Natalie ang video, natutap niya na lang ang bibig niya nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Zarina. Zarina and Tyrone are in the video. Ang nasa video ay ako at ang asawa kong si Zarina. Magiging skandal lang yan kung hindi ang asawa ko ang kasama ko sa video. Paliwanag ni Tyrone. Nagtataka na ring napatingin si Zarina sa kanya. Ikaw? Tanong ni Zarina, napapaisip si Zarina kung si Tyrone ba talaga ang nakasama niya noong gabing yun. Nawala naman sa isip niyang si Tyrone ang unang nakita sa video. Hindi na siya nakapag-focus sa mukha ng lalaking nasa video dahil nasa mukha niya ang atensyon niya. Gulong-gulo na si Zarina sa mga nangyayari. Paanong nagkaroon sila ng video ni Tyrone? Posible bang si Tyrone talaga ang nakakama niya 5 years ago? Kung si Tyrone nga, ibig bang sabihin nito, si Tyrone ang ama ng kambal niya? Natutap ni Zarina ang bibig niya nang mapagdugtong-dugtong niya sa isip niya ang lahat. Bahagya siyang umatras. Tiningnan ni Zarina ang pamilya ni Tyrone na naguguluhan din. Nakilala lang nila ang isa't isa nang ayain ni Zarina nang kasal si Tyrone pero paanong nagkasama na silang dalawa 5 years ago? Naikuyom ni Owen ang kamao niya nang makita niyang si Zarina nga ang kasama ni Tyrone sa video. Hindi niya tinapos ang video ng pinsan niya dahil nakafocus lang ang atensyon niya na masira ang image nito sa maraming tao lalo na kay Zarina. Akma sanang aalis si Zarina nang hawakan siya ni Tyrone sa kamay. Nagtataka ring tiningnan ni Tyrone si Zarina. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit pamilyar sa kanya si Zarina. Alam niyang nakita niya na si Zarina before at ito ang babaeng nakasama niya ng isang gabi 5 years ago. Bakit ngayon niya lang naalala ang mukha ng babaeng nakakama niya? That video happened 5 years ago. Whoever did this, I hope you're happy watching that. Wika ni Tyrone. Hinayla na ni Tyrone si Zarina paalis ng mansion. Wala na siyang pakialam kung mapanood nilang lahat ng paulit-ulit ang intimate side nila ni Zarina. Hindi naman nila nakikita ang mga private parts nila dahil hindi naman dun nakatutok ang video. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Natalia. Hindi niya akalain na matagal na palang magkakilala si Tyrone at Zarina. Nilapitan ni Natalie ang kanyang ina. Do you know about this? Ikaw ba ang may gawa nito, mom? Tanong ni Natalie. Kunot-noo naman siyang tiningnan ng kanyang ina. Saan naman sana ako kukuha ng video na yan? Hindi ko nga alam na magkakilala na pala dati pa si Tyrone at ng Zarina yan. May diin ding saad ni Natalia. Natutuwa na sila noong una dahil sa pag-aakalang may skandal si Tyrone pero hindi nila akalain na si Zarina pala ang kasama nito. Inalis na rin ni Owen ang USB sa kanya iyon sinira at itinapon sa basurahan. Hindi naman umalis ang mga bisita pagkatapos ng nangyari. Maayos na rin ang kalagayan ni Chairman. Hila-hila pa rin ni Tyrone si Zarina hanggang sa makalabas sila ng mansion. Tulala lang si Zarina dahil para bang nahihirapan siyang i-proseso sa isip niya ang lahat. Posible bang nahanap niya na ang ama ng kambal niya? Is it really, Tyrone Fuentes? Napailing siya, para bang nahihirapan siyang paniwalaan na si Tyrone ang ama ng mga anak niya. Are you okay? Tanong ni Tyrone kay Zarina. Blanko namang tiningnan ni Zarina si Tyrone. Who did that? Mahina niyang tanong. Nang iinat ang mga pisngi ni Zarina dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya. Hindi niya akalain na mapapanood ng maraming mga tao ang video niya kung saan kitang-kita kung paano siya gumalaw at rinig na rinig ang bawat pag-ungol niya. I don't know, wala namang ibang may galit sa akin kundi si Owen pero hindi ako sigurado. Ikaw ba talaga yung nasa video? Pagkukumpirma ni Tyrone. Nakatutok ang paningin niya sa sarili niya kanina kaya hindi niya na masyadong napansin kung sino ang babaeng kasama niya. Ikaw ang dapat kong tanungin, ikaw ba talaga ang nasa video? Ikaw ba talaga ang lalaking nagsamantala sa kahinaan at kalasinggan ko noon? Sandali lang, pinagbibintangan mo ba akong ni-rape kita? Malinaw naman sa video na hindi kita pinilit at nag-e-enjoy ka rin sa ginagawa natin. Lasing din ako, pagtatanggol niya sa sarili niya. Hindi ba dapat mas matuwa ka pa dahil ako ang kasama mo sa video? Paano kung ibang lalaki? Paano mo haharapin ang kahihiyan na to? Paano kung hindi rin ikaw ang kasama ko sa video na yun, paano kita haharapin?
Sige, sabihin na nating natutuwa akong malaman na ikaw ang kakama ko sa video na yun kesa sa ibang babae. You're my wife, Zarina, and I can't believe that we already met years ago. Hindi umimik si Zarina. Minsan lang may nangyari sa kanila noon pero nakabuo sila ng kambal. Paniniwalaan ba siya ni Tyrone kapag sinabi niyang siya ang posibleng ama ng mga anak niya? I'm tired, gusto ko na lang magpahinga. Masyado nang mahaba ang araw na to dahil sa dami ng nangyari. Tanging sagot niya sa kasya na unang sumakay sa sasakyan nila. Sumunod na rin si Tyrone sa kanya. Tahimik silang umuwi ng bahay nila. Nang makarating sila ay bumaba na kaagad si Zarina at dumiretso sa kwarto niya. Sinundan na lang siya ni Tyrone ng tingin. Sa kusina naman dumiretso si Tyrone saka siya naglagay ng alak sa baso niya at dirdiretso itong ininom. Mahigpit niyang hinawakan ang hawak niyang baso, kung si Owen man ang may kagagawa ng video niya siguradong gumagawa na ito ng paraan para sirain ang image niya. Hindi naman mawala sa isip niya na si Zarina ang kasama niya 5 years ago sa isang hotel. Pareho silang nasa bar, parehong lasing hanggang sa makarating sila sa hotel. Nang tumunog ang cellphone ni Tyrone ay dinukot niya ito sa bulsa niya. Sinagot niya naman ang tawag ng mga kaibigan niya, "What?" Masungit niyang sagot, "Where are you bro?" Tanong ni Iris. "Umuwi na kami," tipid niyang sagot. Napakunot siya ng noo nang patayan siya ng tawag. Napapailing na lang siya sa mga kaibigan niya. Nanatili siya sa kusina habang umiinom ng paunti-unting alak. Makalipas ang ilang minuto ay may nagde-doorbell sa pintuan nila kaya pinuntahan niya ito para tingnan kung sino pa ang pupunta sa bahay nila ng ganitong oras. "What do you need?" Kunot noong tanong ni Tyrone nang pagbuksan niya ng pintuan ng mga kaibigan niya. Diretso namang pumasok ang mga ito. Napapailing na lang si Tyrone na isinarado ang pintuan sa kanya pinuntahan ang mga kaibigan niyang feel at home. Nanguha ng alak si Iris habang naghanap naman ng sitsirya si Matthew. "Bakit ba kayo nandito? Anong kailangan niyo?" "I'm tired, I want to rest kaya pwede bang umalis na kayo?" Naiirita niyang wika lalo na at napakaraming gumugulo sa isip niya. Gustong magpahinga pero nag-iinom ng mag-isa. "Sasamahan ka na lang namin, ayaw mo ba? Galing din kami sa birthday party ng lolo mo and we saw everything." Saad ni Matthew. Napapakamot na lang sa noo si Tyrone. And then, masungit niyang saad. Narinig at nakita naman pala nila lahat, ano pa bang sinadya dito? "Is that really Zarina? Yung kasama mo sa video?" Diretsong tanong ni Matthew. Sinama ni Tyrone ng tingin ang mga kaibigan niya. Daig pa ang mga babae kung magtanong. Hindi siya sumagot, nanguha siya ng baso sa kanya iyon nilagyan ng alak at diretsyong ininom. "Kilala mo na ba kung sinong gumawa nun sa'yo?" Seryoso namang tanong ni Iris. Tanging iling lang ang isinagot ni Tyrone dahil hindi naman siya sigurado kung ang pinsan niya ba ang naglabas ng video. 5 years ago na yon, paano siya nakahanap ng video? Nagtatakang tanong ni Matthew. Naalala pa naman nila ang nangyari 5 years ago. Alam nilang pagkatapos nilang mag-inuman sa bar ay dumiretso na si Tyrone sa hotel sa pag-aakalang dun ito matutulog. Nalaman lang nila na may kasamang babae si Tyrone, kinabukasan na. Posibleng may nakamasid lang sa kanya, naghihintay na makagawa ng mali para masira ang pangalan mo Tyrone. Ani ni Iris. Nagpunta silang dalawa rito para makausap si Tyrone pero silang dalawa lang din ang nag-uusap. "What are you thinking? Mind to share it?" Lumipas ang ilang segundo bago sumagot si Tyrone sa tanong ni Matthew. Ayaw niyang umasa pero paano kung tama ang iniisip niya? Tiningnan na muna niya ang dalawa niyang kaibigan na naghihintay ng sagot niya. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Tyrone. "Zarina told me that she has twin children. They are 4 years old at hindi niya kilala ang ama ng mga ito dahil may nakakama siya na hindi niya kilala. Kung walang ibang nakakama si Zarina 5 years ago maliban sa akin. Posibleng anak ko ang kambal niya. Posible bang ako ang ama ng mga anak niya?" Naguguluhan niyang tanong sa mga kaibigan niya kahit na alam niya namang wala siyang makukuhang sagot sa mga ito. Nagkatinginan si Iris at Matthew, hindi nila inaasahan na magiging isang ama kaagad ang kaibigan nila sa isang iglap lang. Tula lang nakatingin si Tyrone kay Zarina. Sabay silang kumakain ng umagan pero pareho silang tahimik.
Hindi alam kung paano kakausapin ang isa't isa lalo na at nalaman nilang ang isa't isa pala ang nakasama nila sa isang hotel pagkatapos nila sa bar. Hindi pa rin nagsisink-in sa utak ni Zarina na may kinalaman ang mga anak niya sa mga Fuentes. Ni minsan ay hindi niya hinanggad na mahanap ang ama ng mga anak niya. Hindi pumasok sa isip niya na hanapin ito pero hindi niya akalain na ang lalaking pinakasalan niya ay ang posibleng ama ng mga ito. Ramdam ni Zarina ang bawat titig ni Tyrone sa kanya pero hindi niya ito magawang tingnan. Hindi niya alam kung ano bang sasabihin niya, may dapat ba silang pag-usapan? Maniniwala ba ang pamilya ni Tyrone na siya ang posibleng ama ng mga anak niya? Paano kung ipagtabuyan sila ng mga Fuentes? Mariing naipikit ni Zarina ang mga mata niya habang kumakain sila. Ayaw niyang mahirapan ang mga anak niya, ayaw niyang madamay ang mga ito sa gulo ng buhay nila. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zarina kaya muling napatingin sa kanya si Tyrone. Wala ba tayong dapat pag-usapan, Zarina? Seryoso niyang tanong na ikinagulat pa ni Zarina dahil tanging mga kutsara at tinidor lang ang naririnig nilang ingay. Tiningnan ni Zarina si Tyrone pero mabilis din niyang iniwas ang paningin niya. Dapat pa ba nating pag-usapan ang nangyari na 5 years ago? Balik niya namang tanong. Hindi ba dapat? Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi sa dami ng tumatakbo sa isip ko. Tell me, after what happened to you 5 years ago, wala na bang dumaan na lalaki sa buhay mo? I want to know the truth, I want to be sure kung ako ba ang ama ng mga anak mo. Gusto kong matahimik ang isip ko sa kakaisip. So, tell me, after we had back then, wala na bang dumaan na lalaki sa katawan mo? Seryoso niyang tanong. Napatitig na lang si Zarina kay Tyrone. Paano kung hindi pa handa si Tyrone sa responsibilidad? Paano kung hindi pa siya handang magkaroon ng anak? Paano kung ihinto na nito ang pagtulong sa kanya? Hindi pa niya nakukuha ang mga anak niya, paano kung iwan na siya ni Tyrone? Answer me, Zarina. I want to hear the truth, may diin na saad ni Tyrone. Hindi siya makapaghintay na malaman ang totoo. Napahugot naman ng malalim na buntong hininga si Zarina bago siya sumagot. Wala na, ikaw ang una at huling dumaan sa katawan ko, Tyrone. Seryoso at blanko niyang sagot. Napahigpit ang pagkakahawak ni Tyrone sa kutsara niya. All these years, hindi niya alam na may mga anak siya at pinagmamalupitan ito ni Natalia. We will get them, they don't have the rights na ilayo sila sa iyo lalo na at ang babata pa nila. Hindi ako aasa kaagad na ako nga ang ama ng mga anak mo. Gusto ko pa rin makasiguro, I want to do a DNA pero kailangan muna natin silang makuha sa witch stepmom mo. Napatango na lang si Zarina. Dapat ba siyang matuwa? Mapapabilis ang pagbawi niya sa mga anak niya pero oras na pumasok na sa mundo nila ang mga Fuentes, siguradong madadami sila sa gulo. Kilalang business tycoon si Chairman Fuentes at siguradong pagkakaguluhan sila ng mga media kapag nailabas sa public ang tungkol sa relasyon ng mga anak ni Zarina sa mga Fuentes. Nang matapos silang kumain ay inihatid na siya ni Tyrone sa kumpanya nila. Mabagal ang bawat paghakbang niya dahil okupado ang isip niya. Dapat siyang matuwa dahil makikita niya na rin ang mga anak niya kapag nagtagumpay sila ni Tyrone na makuha ang mga ito pero bakit natatakot siya? Hindi niya maiwasan na hindi isipin, paano kung kunin ng mga Fuentes ang mga anak niya? Paano kung ang mga anak niya lang ang gusto ng mga ito at hindi siya kasama? Mas lalo siyang mahihirapan na makasama sila, muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Didiretso na sana siya sa office nila nang makasalubong niya si Owen. Iiwas sana si Owen pero si Zarina naman ang hamarang sa kanya. Hindi magawang tingnan ni Owen sa mga mata si Zarina dahil sa ginawa niya. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang naglabas ng video namin ni Tyrone? Tanong niya, diretso siyang nakatingin sa mga mata ni Owen. Napabuntong hininga naman si Owen. Hindi niya tinapos na panoorin ang video kaya hindi niya nakita na si Zarina ang babaeng kasama ng pinsan niya. Owen, answer me. Ikaw ba ang naglabas ng video namin ni Tyrone? Ulit na tanong ni Zarina. I'm sorry, iyon lang ang tanging lumabas sa bibig ni Owen. Isang malakas na sampal naman ang iginawad ni Zarina sa kanya at malugod niya naman iyong tinanggap. Napayuko na lang si Owen saka siya tipid na ngumiti. Pasensya ka na, Zarina. Kung alam ko lang na ikaw ang babaeng kasama ni Tyrone, hindi ko gagawin yun.
Ako man o hindi ang babaeng kasama ni Tyrone, anong karapatan mong ilabas sa harap ng maraming tao ang isang sensitive video? I can't believe na kaya mong gawin yun para lang Sir-on ang pinsan mo. Natatakot ka bang siya ang piliin para maging CEO ng Fuentes Corporation kaya ba ginagawa mo ang lahat para masira lang ang pangalan ni Tyrone? Ano bang ikinakatakot mo? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi mo ba kayang maging CEO nang wala kang nasasaktan na tao? Hindi nakasagot si Owen. Tila ba nanliit siya sa sarili niya dahil sa sinabi ni Zarina? Kailangan niya ba talagang Sir-on si Tyrone para lang makuha niya ang gusto niya? Bigla siyang nahiya kaya napapayuko na lang siya. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Galit na tanong ni Natalie nang makita niya na naman na nag-uusap sila. Hindi naman siya nilingan ni Zarina at ni Owen. Sana sa susunod, pag-isipan mo muna ng maraming beses ang hakbang na gagawin mo. Anas ni Zarina at akma na sanang aalis nang hawakan siya ni Owen sa braso para pigilan. Hilaw namang natawa si Natalie. Ano bang tingin niyo sa akin? Isang hangin na hindi niyo nakikita at naririnig. Inis niyang saad dahil hindi man lang siya sinagot sa tanong niya. Ano na naman bang sinasabi mo, Zarina? Ano na naman bang ginawa sa'yo ng fiancé ko? Kung magalit ka sa kanya at pagsabihan siya para bang ikaw yung girlfriend Wala akong pakialam sa dumi ng pag-iisip mo, Natalie. Bagay na bagay kayong dalawa, masyadong makitid ang utak. Marumi maglaro para lang makuha ang gusto. Aniya at masamang tiningnan si Natalie. Inalis na rin ni Zarina ang pagkakahawak ni Owen sa kanya tinalikuran ang mga ito. Napapahilamos na lang sa mukha si Owen. Mahilig ka ba talagang makisawsaw sa usapan ng iba? Palagi ka na lang sumisingit sa usapan namin ni Zarina kahit na hindi ka naman dapat kasali. Pumasok ka sa usapan kapag tinawag o kinausap ka. May diin na saad ni Owen. Inirapan naman siya ni Natalie. Sino pa bang magiging kakampi mo? Ipinagtatanggol lang naman kita sa kanya. Wala siyang karapatan na magalit sa'yo. I'm your fiancé, sa akin ka pa nagagalit. Hindi ko naman hiniling na kampihan mo ako and don't always say that you're my fiancé. Hindi pa ako sigurado kung pakakasalan kita. May diin na saad ni Owen saka siya umalis. Napaawang naman ang bibig ni Natalie. Nasabi ba talaga sa kanya ni Owen yun? Siya pa ba ang maligayong kinampihan niya lang naman ito? Hilaw na natawa si Natalie, sinukli niya ang buhok niya gamit ang mga daliri niya kahit na maayos naman ang mga yu. Nang init ang mga pisngi niya dahil sa hiyang naramdaman niya. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa kasal na to? Sa ayaw at sa gusto mo pakakasalan mo ako. Hindi pwedeng si Zarina lang ang magiging member ng Fuentes family. No-stress niyang saad. Gusto niyang sumigaw sa inis pero marami ang makakarinig sa kanya. Isipin pa na nababaliw na siya. Samantala naman, ipinatawag ni Chairman Fuentes si Tyrone. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Tyrone bago siya pumasok sa loob ng office ng chairman. Nang makapasok siya ay nakatayo malapit sa bintana ang chairman at nakamasid lang ito sa tanawin sa labas. Ipinatawag niyo raw ako, chairman. Aniya saka siya lumapit at bahagyang yumuko para magbigay galang. Humarap naman si chairman sa kanya at napada, na lang si Tyrone nang hampasin siya ni chairman sa binti gamit ang hawak nitong tungkod. Kahit na masakit ang pagkakahampas ni chairman sa kanya ay pinilit niyang tumayo ng tuwid sa kanya tiningnan si chairman. Ano po bang nagawa kong mali? Tanong niya. Tinatanong mo pa kung anong nagawa mong mali. Tandang padamdam. Nakakahiya ang video na napanood ng maraming bisita. Bakit kailangan niyo pang i-video ang malalaswan yung ginagawa? Nakakahiya ka, Tyrone. Wala ka na bang ibibigay sa akin kundi sakit ng ulo? Tandang padamdam. You're already married, you already have a wife at sino naman ang pok-pok na babae ang kasama mo sa video? Hindi ka na nahiya sa asawa mo at sa pamilya niya. Galit na sigaw ni chairman. Sa tindi ng galit na nararamdaman niya ay gumuguhit na ang mga litid niya sa leeg. Hindi malinaw na nakita ni chairman ang video kaya hindi niya nakita na si Zarina ang kasama niya. Siguradong hindi na rin narinig ni chairman ang sinabi ni Tyrone bago sila umalis dahil masakit na ang ulo nito. Si Zarina ang kasama ko sa video, chairman. Sagot niya na lalong ikinasalubong ng mga kilay ni chairman. Ang asawa mo ang kasama mo sa video. Kung ganun bakit kailangan yung mag-video habang ginagawa ang kahayukan niyo? Napahawak na lang si chairman sa batok niya nang mahilo na naman siya.
Sa galit niya ay sunod-sunod niyang hinampas sa binti si Tyrone. Tiniis naman ni Tyrone ang sakit ng pagkakahampas sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng video namin, Chairman, pero maniwala ka nangyari ang video na yon 5 years ago. Hindi ko alam na si Zarina ang kasama ko sa hotel at nakakama may taong gustong sirain ang pangalan ko kaya inilabas nila ang video na yon. Pagpapaliwanag ni Tyrone pero hindi pa rin nawawala ang galit ni Chairman dahil napahiya siya sa araw ng birthday niya. Ayaw na ayaw niya ng Nasis Ira at napapahiya ang pangalan niya sa harap ng maraming tao. Gusto ko rin na makausap kayo, Chairman. Tulungan niyo po sana ako. Nakayukong wika ni Tyrone. Napataas ang kilay ni Chairman dahil ngayon lang humingi ng tulong ang apo niya. Hindi siya nagsalita, hinintay niyang sabihin na kaagad sa kanya ni Tyrone ang nais nito. May kambal na anak si Zarina. Alam ko na ang tungkol sa mga anak niya bago kami ikasal. Gusto ko sanang malaman kung ako ba ang ama ng mga anak niya. Umaasa ka na ikaw ang ama ng mga anak ng asawa mo. Sa tingin mo ba ikaw lang ang lalaking dumaan sa buhay niya? Huwag kang tanga, Tyrone. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sana hindi na kita pinayagan na ipakasal sa babae na yun. Kahihiyan lang pala ang ibibigay niya sa pamilyang to. Chairman, please, listen to me first. Bahagyang napataas ang boses ni Tyrone dahil hindi man lang siya hinahayaan ni Chairman na magpaliwanag. Itinikom ni Chairman ang bibig niya para pakinggan ang sasabihin ni Tyrone. Buong tapang na sinalubong ni Tyrone ang matatalim na tingin sa kanya ng lolo niya. Gusto ko lang malaman ang totoo dahil tinanong ko rin naman si Zarina kung ako lang ba ang dumaan na lalaki sa katawan niya. Malalaman ko naman yun kapag nagsagawa kami ng DNA test. Gusto ko lang matahimik ang isip ko. Gusto kong makasiguro. Kung ganun, gawin mo. Bakit kailangan mo pa ako sa paghahanap mo ng sagot sa mga katanungan mo? You don't need my permission, you jerk. Asat naman sa kanya ni Chairman saka siya tumalikod. Dahil hindi hawak ni Zarina ang mga bata. Hawak ni Natalia ang mga anak ni Zarina at ito ang ginagamit niya para makontrol si Zarina. Paano ko makukuha ang mga bata para makapagsagawa ng DNA test kung si Miss Natalia ang guardian ng mga ito? Sinubukan namin siyang kausapin na ibigay sa amin ang mga bata pero hindi siya pumayag. Chairman, tulungan niyo akong makuha ang mga bata. Paano kung isa nga silang mga Fuentes? Pababayaan na lang ba natin na pinagmamalupitan ng ibang tao ang mga bata? Seryoso at may diin na saad ni Tyrone. Muling hinarap ni Chairman si Tyrone pero hindi siya nagsalita. Matatanda na ang mga apo niya at gusto niya na rin magkaroon ng apo sa mga ito. Paano kung tama ang hinala ni Tyrone? Paano kung may bagong henerasyon na para sa pamilya Fuentes? Gagawin ko ang gusto mo pero oras na napatunayan mong hindi mo sila mga anak, divorce your wife at ako ang maghahanap ng babaeng pakakasalan mo. Halos hindi makapaniwala si Melanie sa mga nalalaman niya. Sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o dapat ba siyang magalit. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Pakiramdam ko sasabog na ang ulo ko. Why is this happening? Naiinis niyang wika habang nasa sala siya kasama ang asawa niya. Simula ng pakasalan ni Tyrone si Zarina at magkaroon ng relasyon ang pamilya natin sa pamilya ng mga Jimenez nagkagulo na ang lahat. Sunod-sunod na ang mga nangyayari at hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa. Lalong gumugulo ang buhay ni Tyrone. No-stress niyang saad sa kanya hinilot ang sentido niya. Blanko lang naman na nakatingin ang asawa niya sa laptop nito.